Maayong buntag, mga higala makigsunan. Happy Sabat sa tanan. Dalaygon ng Dios kani anagyud kita sa unang Sabado sa tuig 2021. Happy New Year sa tanan nga mga kaigsunan. Bisag asa mo karon igsuon, gusto nako mo pasalamatan nga og daygon ang Ginoo nato tungod kay iyang gi-extensyonan ang atong kinabuhi. At last, nakaabot gyud ta mga kaigsunan sa first Sabbath of the year 2021. Og sa dili pa ta mag-ampo makigsunan, gusto nako ipangumusta og Happy New Year ang tanan nga mga taga Western Mindanao Conference. Bag-o lang mi didto makigsunan atong miaging Sabado. Didto mi sa Bañadero Church uban sa tanan nga makigsunan. O gusto nako pasalamatan ang tanan nga mga administrators, Pastor Carlito Kidit Jr., ang atong President, si Pastor Jeremel Pamunag, ang atong Executive Secretary, o si Sir Wilson Bargaminto, ang atong Treasurer, o si Brother, o si Pastor Arnel Binasahan, ang atong Sabbath School Director, makigsunan, nga kauban sa atong mga administrators, mao'y nag-entertain namo, samtang dito kami nagapundo sa Western Mindanao Conference, kauban nila ni Brother Randy Rodrigo o ni Sister Miriam Rodrigo. O sa tanan nato nga mga directors diha nga nagaatiman kanamo makigsunan. Salamat kayo sa pribiliyo nga nakikauban kami kanyo sulod lang sa pila ka mga adlaw. Karon ni atas sa pag-ampo igsuon Ginoong Dios, uban ni kami samtang kami magatuon sa imong pulong og labi na gyud sa dakong kalipay sa pribiliyo ganiya kami sa New Year o bagong tuig, una gyung Sabado sa tuig 2021. O nagalaom kami ang imong gahom pinagisbalang espiritu magagiya. Magahatag ka na mo kaalaw, magauban ka na mo. Amo kiningi pangayo. Tungod lamang sa ngalan ni Jesus nga among luwas. Amen. Ang uluhan sa atong promosyon karon makaigsuonan, the New Year. Ang bagong tuig mga kaigsuonan. Ngunang niingon ko nga Happy New Year gyud sa tanan. Dalaygon ako makaigsuonan personally, grabe gyud nako nga kalipay tungod kay nakaabot ko sa 2021 nga walay kakulian. Uban sa tibuok na kong panimalay, kami nagapasalamat makigsuunan og sa pamilya sa South Philippine Union Conference, uban sa pagdumala sa atong pinalangga nga presidente, Pastor Roger Caderma makigsuunan, atong Executive Secretary, Pastor Danilo Palomares, o ang atong Treasurer, Sir Chimuel Almosera, o sa atong Associate Treasurer, si Sir Siloy Godilano. Kami, kauban sa mga directors o sa mga administrators, din sa PUC mga kaigsunan, magaingon, kauban sa Hope Channel staff, magaingon ko ninyo makigsunan nga Happy New Year o dalaygon gud kaing Ginoo. Kami kanunay nagaampo kaninyo makigsunan. The New Year, unsa maning bagong tuig makigsunan, unsa may atong tun-an nining bagong tuig. Ang atong teksto makigsunan alang sa New Year, makita sa Ephesians 5:15 to 20. Ephesians 5:15 to 20. Nag-ingon siya dito sa verse 15 mga kaigsunan, be very careful then how you live, not as unwise but wise. Mao ni ang teksto nga akong ihatag karon igsuon kaning Ephesians 5:15 to 20. Mao ni ang teksto nga pinakasentro sa atong pagtuon nining New Year mga kaigsunan. Mao ni ang teksto nga gusto nako ibilin sa inyo nining bagong tuig. Be very careful then how you live, not as unwise but wise. Verse 16 na ingon siya, making the most of every opportunity because the days are evil, mga kaigsunan. Gamito nato ang matag oportunidad tungod kay ang mga kaadlawan sa atong kinabuhi naa diha ang kadautan sa atong panahon karon. Therefore, ingon siya, verse 17, do not be foolish but understand what the Lord's will is. Do not get drunk with wine, which will only ruin you. Instead, be filled with the Spirit. Speak to one another with words of psalms, hymns, and sacred songs, and sing hymns and psalms to the Lord with praise in your hearts. In the name of our Lord Jesus Christ, always give thanks for everything to God the Father. Mga kaigsuonan, dunay pipila ka mga solid advice for making the New Year better. Unsaon nato makigsuonan nga ang atong New Year, ang atong bagong tuig,
mahimong mabulukon ug mabungaon ug malipayon mga kaigsuonan. No? Mao na atong tun-an karon, tulo lang. Base sa teksto nga atong gitun-an mga kaigsuonan, tulo lang. The New Year, ang unang buhaton nato, be careful, naa sa verse 15. The New Year, verse 17 to 18, be thoughtful mga kaigsuonan. Be thoughtful. Unya, the New Year, sa verse 20, be thankful mga kaigsuonan. Tulo lang. Ha? Be careful, be thoughtful, and be thankful mga kaigsuonan. So, New Year, in the spiritual realm, if we are not properly focused in life, we will suffer for it. Tinuod yun na. Kung dili kay ta focus sa ato kinabuhi makigsunan, magantos kita sa atong labi na sa atong mga choices, sa atong mga pagpili. Pananglitan, mag-abusar kita sa atong lawas, masipyat ganita makigsunan, mag-suffer o mag-antos na punta. And most of the time, we are for the worldly or materially focused than we are spiritually focused. Di ba tinuod? Sahay malinglata sa mga material nga butang sa kalibutan. Mga butang nga temporaryo igsuon, mga worldly things, mao na ang atong focus. Naingon sa diha, let's be honest about this. We are not as spiritual-minded as we should be. Sa akong gikaingon igsuon, lahi-lahi tag priority. Usahay dili kay ta focus sa atong espirituhanon nga pagkinabuhi. So, ang unang tambag makigsuonan sa New Year, be very careful. Ha? Be very careful. Naa sa verse 15 mga kaigsuonan sa atong gibasa. Ingon diha, doon na kunoy napulo ka mga New Year's resolution nga top sa US nga base mga kaigsuonan. Nag-ingon diha, spend more time with family and friends. Oy, ang uban ingon nga kinahanglan nga mohatag kog insaktong panahon sa akong pamilya. Ikaduha, fit in fitness. Take care of your health or exercise makaigsuonan. Ganahan sila nga makabaton sa may panlawas. Unsa pa gyud? Tame the bulls. Unsa man na siya? Over 66% of adult American are considered overweight makaigsuonan. So, ilang tagaan ko nung pagdakong pagtagad, ang ilang pagka-subra sa timbang, kay pating dagkuan na yun kay makaigsuonan. Uban, ingon ana, tagaan nilang pagtagad. Unsa pa yun ang ilang New Year's resolution? Quit smoking. Number 5, enjoy life more. Maunay uban, maunay hunahuna sa uban. Unsa pa yun? Quit drinking. Number 7, get out of debt. Kinahanglan mo gawas sa utang. Number 8, learn something new. Uy, gwapo sab na nga New Year's resolution. Number 9, ingon siya, help others. And number 10, get organized. Mauna ang top 10 mga kaigsuonan nga New Year's resolution based sa America nga research. Apan mga kaigsuonan, nag-ingon diha sa Colossians 3:1-4. Since then, you have been raised with Christ. Set your heart on things above. Sakto ginaigsuon tong giingon nga atong gibasa ganina sa verse 15. Be very careful. Unya unsay ibot pasabot? Set your heart on things above, where Christ is seated at the right hand of God. Set your minds on things above, not on earthly things, mga kaigsuonan. So, unsay giingon diha? For you died and your life is now hidden with Christ in God. So, kinahanglan ato ng sabton pag-ayo. Ang verse 4, when Christ who is your life appears, then you also will appear with Him in glory. So, ang una makigsunan niya ay, be very careful. No? Maunay giingon sa verse 15 sa atong gibasa nga teksto mga kaigsuonan. Be very careful. Bot pasabot igsuon nga, you have to focus your minds on the things above. Imong i-focus ang imong nahuna sa langit nun nga mga butang. Dili ng mga butang nga yutanon, mga kaigsuonan. Dili ng mga butang nga kalibutanon. Ang imong hunahuna, pag ingon di ay nga be very careful, is set ang imong minds sa mga butang nga tuwa sa langit. Sa mga butang nga langit nun. Sa kinabuhi nga walay katapusan, nga giandam alang nimog nako mga kaigsuonan. Unya, ingon siya, when Christ who is your life
appears, then you also will appear with Him in glory. That's mga kaigsuunan. So, number 1, unsa to? Be very careful. Number 2, be thoughtful. Be thoughtful, mga kaigsuunan. Sa may but pasabot. Verse 17, nagingon siya sa Ephesians 5, therefore, do not be foolish, but understand what the Lord's will is. Ayaw pag kinabuang. Ayaw pag pabuang-buang. But understand what the Lord's will is. Sabta pag-ayo ang kababuton sa Ginoo. Do not get drunk with wine, which will only ruin you. Instead, be filled with the Spirit, mga kaigsuunan. So ang una, unsa to? Be very careful. Number 2, be thoughtful, mga kaigsuunan. So man giingon din sa verse 17 and 18. Do not be foolish, but understand what the Lord's will is, which will, do not get drunk with wine, which will only ruin you. Instead, be filled with the Spirit. Mahimot ko makigsuunan kay basta bagong tuig. Daghan, labi nag-December na dapit, last na sa December, daghan ang mga matay makigsuunan kay magpataka lang yung kaon. Magpataka lang yung subad. Nga halos mamatay og kinaon makigsuunan nga murag wa na laing kaon. Ngano man, kay enjoy life, mao na una-una sa uban. Ingon siya diri, be thoughtful. Ingon siya, do not get drunk with wine, which will only ruin you. Instead, be filled with the Spirit. Nagbiyahe may makigsuunan gikan sa Usamis. Dunay dapit nga mong nagian nga pasta naghanang tao. Pertig yung naghanang hubog makigsuunan. Mabanggaan yun nimo og di ka magamping kay nganuman. Grabe ilahatan ng dalan sulo sa pinday diha sa dalan. Nganuman. Grabing inom. Kaya ang ilang prinsipyos kinabuhi, enjoy life. Unsay giingon diha? Be thoughtful nganuman. Do not get drunk with wine, which will only ruin you. Instead, be filled with the Spirit. Be thoughtful of others. Mao na pinakanindot kay nga advice. But here we are to be thoughtful of God's Spirit who lives within us. Kanang giingon diha makigsunan ongom, which will only ruin you. Instead, be filled with the Spirit. Mao na ibot pasabot makigsunan sa be thoughtful. Dili di ay makigsuunan nga magpasagad lang ta sa atong kinabuhi. Kaya nga naman, naa di ay nagapuyo ang balaang espiritu sa atong kinabuhi nga atong dapat bantayan makigsuunan. At times, we all like to be appreciated for the good things we do. However, we can get caught up in ourselves if we are not careful. We can become too self-focused and forget about others. So, ganahan kay ta i-appreciate. Okay man na makigsunan. Ganahan kay ta daygon sa mga butang nga atong nahimo. Pero makigsunan bantayan nato. Kay kung magsige na lang ta ganahan nga ang atong kaugalingon daygon, we become self-focused and we forget about others. Malimot ta sa uban, labaw sa tanan makigsunan. Malimot ta nga ang balaang espiritu sa Ginoo naa sa atong kinabuhi makigsunan. Naa sa sulod nato nagapuyo mga kaigsunan. So verse 9 sa Galatians 6:9 to 10 ingon siya, let us not become weary in doing good. Dili kita pulan, dili kita kapuyan sa pagbuhat og maayo mga kaigsunan. For at the proper time we will reap a harvest if we do not give up. Mga kaigsuonan, anihon baya nato, og dili nato hunahunaon pag-ayo, og unsay makaayo sa ato, labi na sa atong panglawas, og sa atong kinabuhi, bantayanan yun mga kaigsuonan. Nga naman, ingon siya, we will reap a harvest if we do not give up. So let us not become weary in doing good. Dili kita pulan sa pagbuhat sa maayo makaigsuonan. Verse 9 ingon siya, therefore, as we have opportunity, let us do good to all people, especially to those who belong to the family of believers, mga kaigsuonan. Lastly, the new year. Unsa tong number 1? Be very careful. Number 2, be thoughtful.
And number 3, be thankful. Pagka mapasalamaton makaigsuonan. Ingon ang verse 19 to 20. Speak to one another with the words of psalms, hymns, and sacred songs. Sing hymns and psalms to the Lord with praise in your hearts. Verse 20, sa last, makaigsuonan, ingon siya, in the name of our Lord Jesus Christ, always give thanks for everything to God the Father. Sa matag karunugunya, sa makanunayon, kamot tanan magapasalamat sa Ginoo. Sa ngalan kang Ginoong Hesukristo, sa tanang panahon, magapasalamat kita sa Diyos Amahan, mga kaigsuonan. Be thankful in Christ. Living a grateful life will keep you on the straight and narrow. Bisan pag-unsa pa kalisod sa dalan, nga atong pag-aagian sa ato kinabuhi, mawide man na og manaro man makaigsuonan. Ingon diha, people who are not all aware of their blessings are not thankful. Ang mga tao nga wala na sila, dili sila aware, wala sila nakabantay sa mga panalangin makaigsuonan, dili kaayo sila mapasalamaton. Instead, they are always looking for more. Tigid sila kabalo mo pasalamat. Bisag naan nila'y daghan panalangin igsuon, dili gid sila kabalo mo pasalamat sa Ginoo makaigsuonan. So, ingon diri sa Psalm 103, 1 to 3, verses 1 to 3. Be thankful. Praise the Lord, O my soul, ingon si David. All my inmost being praises His holy name. Praise the Lord, O my soul, and forget not all His benefits, who forgives all your sins and heals all your diseases. Pagkanindot makaigsuonan, si David mismo nakadaig o nakapasalamat sa Ginoo because ingon siya, in my inmost being, sa pinakauyukan sa akong kinabuhi, sa pinakauyukan sa sulod niya makaigsuonan, nagadaig siya sa Ginoo sa tanang benefits nga iyang nadawat gikan sa Ginoo, labi na gyud sa pagpasaylo sa mga sala o pag-ayo sa mga balatian makaigsuonan. Ingon diha si Dr. Dale Robbins, nagsulat siya, I used to think people complain because they had a lot of problems. Nakita niya makaigsuonan, nagunahuna siya nga, ang mga tao nga kanunay nagsigig complain, tungod kay naa sila mga problema. Apan ang sumpay katawanan igsoon ingon siya, but I have come to realize that they have problems because they complain. Dili di ay ang ilang problema igsoon unsa. Ang problema nila kay sila sige complain. Sige yung reklamo makigsunan. Ingon siya diha, complaining doesn't change anything or make situation better. Makaigsuonan, ayaw gyud pagsige reklamo, ayaw sige complain. Ngano di ang ubang mga tao dagha problema kay reklamador kayo. Ingon siya diha, kanang mga tao nga magsige complain, kanang mga tao nga magsige reklamo, ingon siya diha, it implies what? You listen to this. It implies frustrations, spreads discontentment and discord, and can evoke an invitation for the devil to cause havoc with our lives. Complaining makes us what? Miserable, mga kaigsuonan. So, ayaw pagsigi complain, ayaw sige reklamo, kay nga naman, kung magsigi kag reklamo, nagpasabot na nga diskontinto ka sa imong kinabuhi. Nagpasabot na makaigsuonan nga, og nag-invitar ka sa yawa, nga mo makahatag og kasamok sa imong kinabuhi. Because complaining makes us what? Miserable. Ingon sa Philippians 2:13, do everything without complaining or arguing. Do that so that you may become blameless and pure, children of God without fault in crooked and depraved generation, in which you shine like stars in the universe. So buhata, ayaw pagsigi complain. Kung unsay panalangin, pasalamati ang Ginoo. Kay nganuman, buhata na, that you become blameless and pure children of God without fault makaigsuonan. Pagkanindot to, no? Sa ato pa, kung dili ka magsigi complain, kanunay ka magpasalamaton, malipay ang Ginoo, unya, you become blameless and pure without complaining makaigsuonan.
A positive, thankful person is a great witness in this dark world. We only shine when we are thankful. Our light shines for the Lord when we are thankful, when we live it and express it, makaigsuonan. Pagka mapasalamaton, give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus. Pasalamati ang Ginoo sa tanang sirkumstansya sa imong kinabuhi, kay mauna ang iyang kabubuton sa matag usa kanato. Ingon siya ang usa ka writer, I am convinced that a grateful person, a thankful person will live a better life and will be blessed by the better life. Ang usa di ay kuno ka tawo nga mapasalamaton kanunay makaigsunan, magkinabuhi na siya nga maayo ang iyang kinabuhi. Unya, grabing daghana ang iyang panalangin nga madawat makaigsunan. So last two slides, nangingon siya. Do you want a better life in New Year? Gusto ka makigsunan ang makabaton o maayong kinabuhi ning bagong tuig? Be polite to God. Be quick to praise Him and thank Him in every little blessing you receive. Kanunay ka magpasalamaton sa Ginoo, dayga ang Ginoo makigsuon sa tanang butang pasalamati siya. God would certainly like to see us keep His resolutions. He knows that's the way to be blessed. Walking with the Lord, doing things His way is the way to be blessed. Ang pagbuhat sa mga butang, nga gusto niya nga atong pagabuhaton makigsunan, magalakaw kauban sa Ginoo, mauna makigsunan ng ato bantayan. So usbo nako ang tulo ka mga butang nga atong dapat bantayan sa bagong tuig. Do you want a better life in New Year? Number 1, be very careful. Be careful. Number 2, be thoughtful, makaigsunan. And number 3, be thankful. Pagka mapasalamaton, makaigsunan. Ampingi ang imong kinabuhi, hinumdumi nga ang balang espiritu naa sa sulod sa imong kinabuhi. Unya, pasalamati ang Ginoo sa tanang butang nga imong nabatnan. Tanang yun nga butang nga naa sa imong kinabuhi. Daygas siya, o kana makahimo kanimo nga putli og malipayon sa tubangan sa Dios. Happy New Year, makaigsuonan. Happy New Year. See you next Sabbath. Magampo ta. Ginoong Dios, salamat kaayo sa kalipay ug pribileyo nga among nabatnan. Salamat sa imong kusog. Salamat sa imong gahom. Tudloi kami sa pagkamainampingon sa among kinabuhi. Tudloi kami sa pagkamahuna-hunaon. Kanunay nga naa ka sa sulod namo ang imong gahom, pinagis balang espiritu. Ug tudloi kami sa pagkamapasalamaton kanunay, labi na gyud ding bagong tuig. Bisag unsa man ang dangatan sa among kinabuhi, bisag unsang panalangin among madawat, amo kang daygon ug himayaon, tungod kay ikaw man ang buhi nga Dios nga among gilagaran. Amo kini gipangayo tungod lamang sa ngalan ni Jesus nga among manluwas. Amen.